Breaking news mga kababayan, nako po, dito na. Nagkasagupaan itong si Kiko Pangilinan dito sa Senate plenary session. Kiko Pangilinan ipinagmalaki ng agrikultura ng mga magsasaka ay tumaas na daw ang inaaning mga palay. Totoo kaya ito mga kababayan? Meron bang mga ginawang mga agarang aksyon para umunlad at gumanda ang buhay ng mga magsasaka? Itong si Kiko Pangilinan? Ngayon mga kababayan, nako po, magkakasagutan. Totoo kaya mga kababayan? Nagkasagutan si Kiko at si Senador Marcoleta. Kasi si Senador Marcoleta, natupad niya ang kanyang pangako sa mga magsasaka. Ayan no? Crisis sa agrikultura, pinalakay sa Senado. Senator Marcoleta, natupad ang pangako sa mga magsasaka. E paano naman si Kiko Pangilinan? Meron ba siyang mga programa sa agrikultura na nagpadagdag sa mga ani ng ating mga kababayan? Meron kaya siyang naiambag mga kababayan ko? Nako po, dito magkakasagutan. Totoo kaya na nagsagutan? Sabi sa komento nagsagutan si Marcoleta at si Kiko Pangilinan tungkol dito sa programa kung meron siyang naibahagi na tulong. Totoo kaya? Nagsagutan talaga ito? Nako, magkakainitan. Magkakasigawan ba? Panoorin natin mga kababayan ko. That can finally say, ito ang daan mula sa sakahan patungo sa pinggan. At ito ang mga kailangang reforma para madaanan ito. Mr. President, sa taong 2027, 30 taon na ang RA 8435 o ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. At matapos ang halos 3 dekada, ang Pilipinas ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo, isa sa pinakamataas ang presyo ng pagkain sa Southeast Asia, at nasa doble ang poverty incidence sa hanay ng magsasaka at mangingisda kumpara sa buong populasyon. Sa huli, isang pasya o desisyon para sa maraming henerasyon ang Agricom. Papayag ba tayong ganito pa rin sa susunod na mga dekada? Na nauubos ang mga magsasaka, na hirap-hirap ang mga mangingisda sa mga sinisimot ng yamang dagat, na pataas ng pataas ang presyo ng pagkain kahit junk food, o gagamitin ba natin itong krisis para itayo muli ang isang bansang marunong pakainin ang sarili? Sisiguraduhin ng Agricom na ang Estado ay nasa likod at sumusuporta sa lahat ng nagtatanim at nangingisda. Ang tagal na nating ipinagliliban ng reforma, hindi na tayo makakapaghintay pa. Ngayon ang panahon ng pagkilos, buuin na natin ang Agri and Fisheries Food Security Commission. Huwag nating itapon ang pagkakataong ito. Salamat po. Ngayon, si Senador Marcoleta naman, mga kababayan, ng babanat. Mukhang babanatan itong si Kiko Pangilinan. Nako, magugulat kayo dito. May daladalang pasabog si Senador Marcoleta. Nako po, eto na. Majority Leader. Next to co-sponsor the measure, Mr. President, our distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Noong isang linggo po, Mr. President, ako po ay dumalaw sa munisipyo ng Claveria sa Cagayan Valley. Kahit po tayo ay abala sa ating gawain dito, ay pinagbigyan ko po na mabisita yung mga magsasaka sa lugar na yon, sapagkat una ko po silang nakausap noong 2022, Mr. President.
At nung balikan ko sila nung isang linggo ay hindi mo maipinta sa kanilang mga mukha, Mr. President, ang kagalakan sapagkat nakita nila yung kaganapan ng mga ipinangako natin, lalong-lalo na po yung tatlong water impounding dams po na nakatutulong po sa kanilang pagsasaka ngayon. 3 barangay po yon, Mr. President, ang barangay Baksay, ang barangay Tabugan at saka yung barangay Union. Nakakaingit po ang nakita ko, Mr. President, sapagkat kagaya naman po ng alam nyo, ako rin po ay lumaking isang magsasaka. Sana yung nakita kong yon ay magawa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Napakalaki po ng iniunlad ng kanilang pagsasaka, Mr. President. Kung di po ako nagkakamali, ay nakuha nilang madoble yung kanilang output sa pagsasaka. Tuwan-tuwa po sila at hindi nila malaman kung paano sila magpapasalamat sa mga biyayang nakamit po nila sapagkat doon po ay nakita nila na ang isang proyekto na hindi kinapalooban ng kahit anong korupsyon, ganun pala kanya, kapag wala palang korupsyon ang isang proyekto, makikita mo yung pagkakagawa niya at alam na alam mo na ito'y magiging kinabukasan na ng aming mga pamilya. Nakita po nila yung katatagan ng mga OG dams, Mr. President, at saka yung mga irrigation links po na dumaloy sa kanilang mga sakahan. Pagkatapos po ay tumuloy ako sa Pidig, isa pong munisipyo ng Ilocos Norte, Mr. President. Nakita ko po ang isang modernong rice mill na may kasama pong drying facilities. Nainggit na naman po ako sapagkat sa tagal ko po sa aking barangay sa Paniki, Tarlac, wala po akong nakitang ganong pasilidad. Napakaganda po. Kami po nung kami nagsasaka pa po, maraming taon na nakararaan, Mr. President. Nagbibilad po kami ng palay sa plaza po ng munisipyo. Nakikigagawan po sa araw kung para lang po maibilad yung aming mga palay. Kung minsan naman po sa kalsada, ando na po yung daanan ng kung ano-anong mga sasakyan. Sana po ganun lahat ang mangyari sa lahat ng mga lugar natin sa ating bansa para sa ganun ay yung daloy po ng kaginhawaan ng pagsasaka ay maranasan po lahat ng ating mga kababayan. This is the reason, Mr. President, why I rise today to co-sponsor and to co-author the Senate Bill number 1624 or the Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, AGRICOM Act. As one who grew up to farmer parents and now a proud tiller of a humble lettuce farm in Paniki, Tarlac, Mr. President. This representation has long been a staunch advocate of pursuing concrete and targeted reforms in our agriculture and fisheries sector. Kaya naman noong Agosto pa lamang, Mr. President, sa isa pong pagdinig natin sa mga komite, nabanggit ko na dapat na rin magkaroon ng isang komisyon na titingin sa kalagayan at mga suliraning kinaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. With the creation of AGRICOM, we will undertake a long overdue national assessment and evaluation of what our farmers and fisherfolk need and why they are still left behind. Sa pagitan ng AGRICOM, magkakaroon tayo ng isang malinaw na mekanismo upang magrekomenda ng mga konkreto, makabuluhan at makabagong reforma na magpapalakas sa ating mga magsasaka at mangingisda. Magtitiyak ng sapat na abot-kayang pagkain sa bawat Pilipino at magtutulak sa Pilipinas na maging globally competitive sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagsasabatas ng isang komisyon na siyang tututok sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, Mr. President. Under the EPIRA Law o Republic Act 9136 as amended, a Joint Congressional Energy Commission, JCEC, was constituted to exercise oversight in the implementation of all existing energy laws in the country.
Sa larangan naman ng edukasyon, nagkaroon na tayo ng 2 komisyon na naliksik sa estado ng ating edukasyon. Una ay ang First Congressional Commission on Education na binuo sa ilalim ng Joint Resolution number 02 ng 8th Congress noong 1990. At pangalawa ay ang Second Congressional Commission on Education na naitatag sa ilalim ng Republic Act 11899 noong July 23, 2022. For agriculture, Mr. President, a joint resolution was approved as far back as December 20, 1995 during the 10th Congress, calling for the creation of a congressional commission to review and assess the state of Philippine agriculture. So more than 30 years later, our agriculture sector remains dismal. Ang sabi nga po, kung i-characterize ito, Mr. President, subservience farming na lamang po eh. Ibig sabihin, nagsasaka siya, nagsisikap, nagtityaga, ngunit para sa pagkain lang. Bukod doon, wala na po. Patuloy na nabubuhay sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Hindi sapat ang ani at ang patuloy na pagdepende sa importasyon para sa pagkaing bigas ng ating mga mamamayan. Ilan lamang ito sa mga problemang dapat nating agarang masolusyonan, Mr. President. So I join the sponsor in pushing for the creation of this Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize also to co-sponsor the measure Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat. So yan mga kababayan, 'di ba si Marcoleta at Kiko talagang nagsagutan noon na itong si Kiko kasi nangingialam sa Blue Ribbon. Magtatatag daw ng bagong komisyon para mag-imbestiga. So nagkabanatan talaga noon mga kababayan. So ngayon sa agrikultura naman na pinagyayabang ni Kiko, parang wala naman na itulong ito mga kababayan. Meron ba? 'Di ba? I-comment nyo. So dito mga kababayan, si Robin Padilla naman. Ano kayo masasabi ni Robin Padilla? Salamat po, Ginoong Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng Agricom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at pagkain ay nabibigyan tugon, kung saan ang mga panukalang reforma ay nakasentro sa mga magsasaka at mangingisda na siyang labis na naapektuhan ng magulong sistema at hindi nagtutugmang mga programa. Ang Agricom ay hindi lamang dagdag ahensya, kundi pag-aayos ng direksyon ng agrikultura sa bansang mayaman sa yamang lupa at yamang tubig. Napapanahon na para sa isang komisyong magsusuri ng mga polisiya at gastusin ng sektor ng agrikultura at pangingisda upang palakasin ang koordinasyon nito sa pamahalaan at maglatag ng malinaw na reforma. Malaking tulong din ang panukalang research arm ng Senate Bill number 1624 sa pagsisiguro na ang programa ay nakabatay sa datos at panukala ng mga eksperto at practitioners na may angkop na kasanayan sa larangan ng agrikultura. Bilang mambabatas, naniniwala ako na ang food security ay responsibilidad ng pamahalaan. Ang Agricom ay kailangan sa kalutasan ng laban sa gutom ng mamamayan katulad po ng talumpati
ng ating bayani ng agrikultura, Senator Kiko Pangilinan. Dahil dito, buong tapang kong sinusuportahan at kinuko-sponsor ang Senate Bill 1624. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend consideration of the measure. Ayan mga kababayan, ganyan dapat. Sana yung sinusulong din ni Senador Marcoleta na libre kuryente. Yung makakagasto ng may bayarin na 2.5 yata ito mga kababayan, ay malilibre na tayo kahit sino, mayaman o mahirap. At tanggalin na rin yung tax ng kuryente. Yan din ay ginagawan din na kinakain ng mga korap. Di ba mga kababayan? So yan lamang po ang ating bahagi. I-like at i-share nyo po ang video ito mga kababayan. At kung umabot po kayo sa part na ito, i-comment nyo po kung anong location po kayo para ma-replyan ko kayo isa-isa. Hindi ko man kayo mabanggit sa mga vlog po natin, re-replyan ko na lang po kayo. Okay po? O isa po na na nagkomento, taga Europe daw ito. Ito lang, random lang po ito mga kababayan. Ito siya po mga kababayan. Kay po, shout out po kay Ludi Mina Marilag sa Imus, Cavite. Ito po mga kababayan, daming reply lang natin. Ang dami pong mga dito, taga Europe daw Nasaan po yung mga nagko-comment dito? Marami pong nagre-reply Ayan Hindi ko na makita yung mga comment nila sa dami ng mga nagko-comment mga kababayan. So, basta pagka mga kababayan ay comment yung anong location kayo para mabanggit ko po kayo. Isa na dun yung napili ko, si Ma'am Luz Biminda Marilag ng Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po.